Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, August 7, 2024. At latest update sa mga samahan ng panahon na ating binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, itong southwest monsoon o hanging habagat ay patuloy pa rin nakakaapekto sa may southern Luzon at Visayas. Kaya naman nasaan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng mga pagulan pagsapit ng hapon o gabi. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Samantala, tatlong low pressure area na ang binabantayan ngayon ng pag-asa. Isa ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at dalawa naman ay yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 615 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Itong low pressure area na ito at yung kalapit lang niya na low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nananatiling mababa yung tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Habang yung isang low pressure area na may kalayuan sa ating bansa na nasa labas rin ng Philippine Area of Responsibility ay nananatiling mababa yung tsansa in the next 24 hours. Pero after 24 hours ay mataas na yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Ang mga nasabing low pressure area ay wala namang direktang epekto sa ating bansa o nakikitang lalapit sa ating bansa, maliban lamang sa hahatakin nito ang habagat na siyang magdadala ng mga pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa hanggang sa mga susunod na araw. Samantala, yung dalawang low pressure area na binabantayan ng pag-asa ngayon na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ay ganap ng mga bagyo ayon sa datos ng Japan Meteorological Agency. Ang unang bagyo o tropical depression na namataan ay halos nasa northern boundary ng Philippine Area of Responsibility o silangan ng Taiwan at nananatiling almost stationary o hindi halos gumagalaw. Ang ikalawang bagyo naman o tropical depression na nabuo ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o sa timog ng Japan na hindi rin ngayon halos gumagalaw. Ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay inaasahang lalakas pa habang ang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay posibleng humina at malusaw sa mga susunod na araw. Hindi naman inaasahang tatama sa bansa ang dalawang nasabing bagyo, ngunit inaasahang hahatakin pa rin ito ang habagat na patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan at mga pagulan o thunderstorms, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng pag-asa. Para naman sa ating long-range forecast at pinapakita ng forecast model na ating ginagamit, bukod sa mga sama ng panahon na ating binabantayan sa may northeastern part ng ating bansa, ay wala pa rin namang bagyo na namamataan na tatawid sa ating kalupaan hanggang sa susunod na 3 araw. Pero asahan ng muling paglakas nitong habagat na posibleng magpaulan muli sa ating bansa, particular na sa may western section, dahil sa hahatakin nito ng mga sama ng panahon na ating binabantayan. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, dahil pa rin sa epekto nitong southwest monsoon, asahan sa Metro Manila, Western Visayas, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa nalalabing bahagi ng Visayas, Bicol Region, nalalabing bahagi ng Mimaropa at nalalabing bahagi ng Calabarzon ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o pagkidlat pagkulog. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan
na may kalat-kalat na mga pagulan o pagkidlat, pagkulog, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabubuo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman mag-ingat sa posibleng mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang bandagat. Dahil inaasahan yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pagalon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan pa rin yung tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Keep safe everyone.